Isang magandang araw po sa inyong lahat. Atin pong ipagpatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 46 sa aking video. Ito ay magsisimula sa 1 Samuel, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 7. Ang tamang pagbalik sa Panginoon. May isa ngang lalaki na taga Ramataim Sopim sa lupaing maburol ng Ephraim at ang pangalan niya ay Elkana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Tohu, na anak ni Sut, na Ephraimita. At siya ay may 2 asawa. Ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa ay Penina. At si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. Ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hugbo sa Silo. At ang dalawang anak ni Eli na si Ofni at si Pinis na mga saserdote sa Panginoon ay nangandoon. At pagka dumarating ang araw na si Elkana ay naghahain, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng iba yung bahagi sapagkat minamahal niya si Ana. Bagaman sinara ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At minumungkahi siyang mainam ng kanyang kaagaw upang iamutin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niya gayon ang isa, kaya't siya ay umiiyak at hindi kumakain. At sinabi ni Elkana na kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa 10 anak? Sa gayoy, bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa silo at pagkatapos na sila ay makainom. Ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niyang sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya ay nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya ay nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon na mahugbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban. Ang iyong lingkod ng anak na lalaki ay akin niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. At nangyari habang siya nanatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay nagsasalita sa kanyang puso, ang kanyang lamang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya't inakala ni Eli na siya ay lasing. At sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Nang magkagay, sumagot si Eli at nagsabi, Yumahong ka payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. At sinabi niya, makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin.
Sa gayoy nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain at ang kanyang mukha hindi na malumbay. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata. At nakilala ni Elkanah si Ana ng kanyang asawa at inalaala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang pangalan niya na Samuel na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Ang lalaking si Elkanah at ang buong sambahayan niya ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Ngunit si Ana ay umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang sa ang bata ay mahiwalay sa suso. At kung magkagayoy, aking dadalhin siya upang siya ipakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. At sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, gawin mo ang inaakala mong mabuti, maghintay ka hanggang sa mahiwalay mo siya sa suso, pagtibayin lamang ng Panginoon ang kanyang salita. Sa gayoy, naghintay ang babae at pinasuso ang kanyang anak hanggang sa naihiwalay niya sa suso. At nang kanyang mahiwalay na sa suso ay kanyang inihahon na may dala siyang 3 guyang lalaki at isang epang harina at isang sisidlang balat ng alak at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay sanggol. At kanyang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. At sinabi niya, O Panginoon ko, alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa. Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa sipin mo rito na nanalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito, ako nanalangin at pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking pinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay pinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya ay sumamba sa Panginoon doon. 1 Samuel Kapitulo 2. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, sapagkat ako ay nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, ni may bato mang gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag magbuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at sa pamamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira at yaong nangatisod ay nabibigkisan ng kalakasan. Yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yaong mga gutom ay hindi na gutom. O ang baog ay nanganak ng 7, at yaong may maraming anak ay nanghihina. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa libingan at nagsasampa. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At kanyang ibinabangon ang dukha mula sa labok. Kanyang tinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y paluklukin kasama ng mga prinsipe at ang magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanlibutan sa kanila. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. Yaong makipagkalit sa Panginoon ay malalansag, laban sa kanila'y kukulog siya mula sa langit. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa, at bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari, at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis.
At si Elkanah ay umuwi sa Ramata sa kanyang bahay, at ang batay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay napagka ang sino may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto na may hawak sa kamay na pang-ipit na may 3 ngipin. At kanyang dinuduro sa kawali o sa kaldera o sa kaldero o sa palyok, at lahat ng nadadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa silo sa lahat ng mga Israelita na naparoroon. O bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang bataan ng saserdote at sinasabi sa lalaki na naghahain, magbigay ka ng lamang maihiyaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sabihin ng lalaki sa kanya, walang pagsalang, kanila munang susunugin ang taba, at saka mo kunin kung gaano ang nasain ng iyong kaluluwa. Kanya ngang sinasabi, hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi ay aking kuning sa pilitan. At ang kasalanan ng mga binatang yaon ay totong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawala ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangangasiwa sa harap ng Panginoon sa bagay ay bata pa, na may bigkis na isang kayong linong epod. Bukod sa rito ay ginagawa siya ng kanyang ina ng isang munting balabal at dinadala sa kanya taon-taon, pagka siya ay umaahon na kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain sa taon-taon. At binasbasan ni Eli si Elkanah at ang kanyang asawa at sinabi, bigyan ka nawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng kanyang hiningi sa Panginoon. At sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay. At dinala ng Panginoon si Ana, at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae. At ang batang si Samuel ay lumalaki sa harap ng Panginoon. Si Eli nga ay totoong matanda na, at kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel, at kung paano sila'y sumisipin sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay, sapagkat ang aking nababalitan sa buong bayan ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig, iyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hatulan siya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Ngayon may hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon. At ang batang si Samuel ay lumalaki at kinalulugdan ng Panginoon at ng mga tao rin naman. At naparoon ang isang lalaki ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, napakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sambahayan ni Paraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging saserdote ko, upang maghandog sa akin dambana, upang magsunog ng kamangyan, at upang magsuot ng epod sa harap ko? At ibinigay ko ba sa sambahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga kayo tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking inuutos sa aking tahanan, at iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin upang kayo magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? Kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon,
malayo sa akin, sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at yaong mga humahamag sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Narito ang mga araw ay dumarating na aking ihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama, upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan, at iyong mamasdan ang kadalamhatian sa aking tahanan sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel, at mawawala ng matanda sa iyong sambahayan magpakailanman. At ang lalaki iyo na hindi ko ihiwalay sa aking dambana ay magiging upang lunusin ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso, at ang madlang mararagdag sa iyong sambahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. At ito ang magiging tanda sa iyo na darating sa iyong dalawang anak, kay Ofni at kay Pinis, sa isang araw sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin na isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa aking puso na sa aking pag-iisip, at ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis magpakailanman. At mangyari na bawat isa na naiwan sa iyong sambahayan ay paroroon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay. At magsasabi, sinasamo ko sa iyo, ilagay mo ako sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote, upang makakain ako ng isang subong tinapay. Unang Samuel Kapitulo 3. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay mahalaga nung mga araw na yaon, walang hayag na pangitain. At nangyari ng panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, at kanyang matay nagpasimulang lumabo na siya ay hindi nakakita. At ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. Na tinawag ng Panginoon si Samuel at kanyang sinabi, narito ako, at siya'y tumakbo kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumawag, mahiga ka uli, at siya'y yumaon at nahiga. At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel, at bumangon si Samuel at naparaon kay Eli. At nagsabi, narito ako sapagkat ako'y tinawag mo. At siya'y sumagot, hindi ako tumawag, anak ko, mahiga ka uli. At hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon, o ang salita man ng Panginoon ay nahayag pa sa kanya. At tinawag uli ng Panginoon na ikatlo, at siya ay bumangon at naparaon kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat ako iyon tinawag, at nahalata ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, yumangon ka, mahiga ka, at mangyayari na kung tawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Sa gayo yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapantig. Sa araw na yaon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat ng aking sinalita tungkol sa kanyang sambahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sapagkat aking sinaysay sa kanya na aking hukuman ang kanyang sambahayan magpakailanman. Dahil sa kasamaan ng kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinansala sila. At kaya't ako'y sumumpa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handog man magpakailanman. At nahiga si Samuel hanggang sa kinaumagahan.
At ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon at natakot si Samuel na saysayin ni kay Eli ang panaginip. Nang magkagayoy, tinawag ni Eli si Samuel at nagsabi, Samuel, anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. At kanyang sinabi, ano ang bagay na sinalita sa iyo? Sinasamo ko sa iyo na huwag mong ilihim sa akin na tulang ka ng Diyos at lalo na kung iyong ililihim sa akin ang anumang bagay sa lahat ng mga bagay na kanyang sinalita sa iyo. At isinaysay sa kanya ni Samuel ang buong sinalita at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At kanyang sinabi, Panginoon nga, gawin niya ang inaakala niyang mabuti. At si Samuel ay lumalaki at ang Panginoon ay sumasa kanya. At walang di pinapangyari sa kanya ng kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay tinatag na maging propeta ng Panginoon. At napakilala uli na ang Panginoon sa Silo sapagkat ang Panginoon ay napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Unang Samuel Kapitulo 4. At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Ngayon lumabas ang Israel laban sa mga Pilisteo upang makipagbaka at humantong sa Ebenezer at ang mga Pilisteo ay humantong sa Afek. At ang mga Pilisteo humanay laban sa Israel at nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nasaktan sa harap ng mga Pilisteo at kanilang pinatay sa hugbo sa parang ay may 4,000 lalaki. At nang ang bayan ay dumating sa kampamento, ay sinabi ng mga matanda sa Israel, bakit sinaktan tayo ngayon ng Panginoon sa harap ng mga Pilisteo? Atin dalhin sa atin ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa Silo upang mapasagitnaan natin yaon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Sa gayon nagsugo ang bayan sa Silo at kanilang dinala mula roon ang kaban ng tipan ng Panginoon na mahukbo na naupo sa gitna ng mga kerubin. At ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at si Pinis, ay nandoon na binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. At nang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento, ang buong Israel ay humiyaw ng malakas na hiyaw na anupat hinugong sa lupa. At nang marinig ng mga Pilisteo ang ingay ng hiyaw, ay nagsipagsabi, ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw sa kampamento ng mga Hebreyo? At kanilang natalastas na ang kaban ng Panginoon ay pinasok sa kampamento. At ang mga Pilisteo ay nangatakot sapagkat kanilang sinabi, ang Diyos ay pumasok sa kampamento. At kanilang sinabi, saaban natin sapagkat hindi pa nagkakaroon ng ganyang bagay kailanman. Saban natin sino ang magliligtas sa atin sa kamay ng mga kapangyarihang mga Diyos na ito. Ito ang mga Diyos na nanakit sa mga taga-Ehipto na sari-saring salot sa ilang. Kayo'y magpakalakas at magpakalalaki o kayong mga Pilisteo upang kayo'y huwag maging mga alipin ng mga Hebreyo na gaya na naging lagay nila sa inyo. Kayo'y magpakalalaki at magsilaban. At ang mga Pilisteo ay nagsilaban at ang Israel ay nasaktan at tumakas ang bawat isa sa kanila sa kanyang tolda at nagkaroon ng malaking patayan sapagkat nabuwal sa Israel ay 30,000 lalaking lakad. At ang kaban ng Diyos ay kinuha at ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at Pinis ay pinatay. At tumakbo ang isang lalaki sa Benjamin na mula sa hugbo at naparoon sa Silo ng araw ding yaon na may barong hapak at may lupa sa kanyang ulo. At nang siya'y dumating narito, si Eli ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay sapagkat ang kanyang puso ay nanginginig dahil sa kaba ng Diyos. At nang ang tao ay pumasok sa bayan at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. At nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan ay kaniyang sinabi, ano ang kahulugan ng kaingay ng gulong ito? Ang tao ay nagmadali at naparoon at isinasay kay Eli. Si Eli nga ay may 78 taon na at ang kanyang mga matay malalabo na, siya ay di na makakita. At sinabi ng lalaki kay Eli, ako yaong nanggaling sa hukbo
at ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo. At kanya sinabi, paano ang nangyari, anak ko? At siya na nagdala ng mga balita ay sumagot at nagsabi, ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan. At pati ng iyong dalawang anak, si Hofni at si Pinis, ay patay na at ang kaba ng Diyos ay kinuha. At nangyari ng kanyang banggitin ang kaba ng Diyos na siyang nabuwal sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan ay nabalian siya sa leeg at siya ay namatay sapagkat siya ay lalaking matanda at mabigat at tinatulan niya ang Israel na 40 taon. At ang kanyang manugang na asawa ni Pinis ay buntis na kagampan at pagkarinig niya ng balita na ang kaba ng Diyos ay kinuha at ang kanyang biyanan at kanyang asawa ay patay na, ay yumukod siya at napanganak sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. At nang mamatay na siya ay sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa siping niya, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki. Ngunit hindi siya sumagot at inalumana man niya at pinangalan niya sa bata ay Ichabod o Ikabod na sinasabi ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay kinuha at dahil sa kaniyang biyanan at sa kanyang asawa. At kanyang sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay kinuha. Unang Samuel Kapitulo 5. Kinuha nga ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at kanilang dinala sa Asdod mula sa Ebenezer. At kinuha ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod, nang kinamagan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasop sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At kanilang kinuha si Dagon at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At nang sila'y bumangon umaga ng kinamagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At ang ulo ni Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan. Ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Kaya't ang mga saserdote man ni Dagon at ang sinumang nanasok sa bahay ni Dagon ay hindi tinutuntong ang paa sa tayuan ng pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay bumigat sa mga taga-Asdod at ang mga ipinahamak niya at ang mga sinaktan ng mga bukol sa mga katuwid bagay ang Asdod at ang mga hangganan niya. At nang makita ng mga lalaki sa Asdod na gayon ay kanilang sinabi, ang kabahan ng Diyos ng Israel ay huwag matirang kasama natin, sapagkat ang kanyang kamay ay mabigat sa atin at kay Dagon ating Diyos. Sila ay nagsugo nga na nagpipisan ang lahat ng mga pangulo ng mga Pilisteo sa kanila at sinabi, ano ang ating gagawin sa kabahan ng Diyos ng Israel? At sila ay sumagot, dalhin sagat ang kabahan ng Diyos ng Israel at kanilang dinala roon ang kabahan ng Diyos ng Israel. At nangyari na pagkatapos na kanilang madala ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa bayan at nagkaroon ng malaking pagkalito at sinaktan niya ang mga tao sa bayan. Ang maliit at gayon din ang malaki at mga bukol ay sumibol sa kanila. Sa gayoy kanilang pinadala ang kaban ng Diyos sa Ekron at nangyari pagdating ng kaban ng Diyos sa Ekron na ang mga Ekronita ay sumigaw at nagsasabi, kanilang dinala sa atin ang kaba ng Diyos ng Israel upang patayin tayo at ang ating bayan. Pinasuguan nga nilang magpipisan ang lahat ng pangulo ng Pilisteo at kanilang sinabi, padala ninyo ang kaba ng Diyos ng Israel at ipabalik ninyo sa kanilang sariling dako upang huwag kaming patayin at ang aming bayan. Sapagkat nagkaroon ng pagkalitong ikamamatay sa buong bayan, ang kamay ng Diyos ay totoong bumigat doon.
At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol at ang daing ng bayan ay umabot sa langit. At ang kaba ng Panginoon ay napasalupain ng mga Pilisteo ng 7 buwan. At tinawag ng mga Pilisteo ang mga saserdote at ang mga manghula na sinasabi, ano ang aming gagawin sa kaba ng Panginoon? Ipatalastas ninyo sa amin kung aming ipadadala sa kanyang dako. At kanilang sinabi, kung iyon yung ipadadala ang kaba ng Diyos ng Israel, ay huwag ninyong ipadalang walang laman, kundi sa ano paman ay inyong ibalik siya na may handog ng dahil sa pagkakasala. Kung magkagayoy gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humiwalay sa inyo. Nang magkagayoy kanilang sinabi, ano ang handog dahil sa pagkakasala na aming igaganti sa kanya? At kanilang sinabi, 5 gintong bukol at 5 gintong daga ayon sa bilang ng mga pangulo ng mga Pilisteo sapagkat isang salot ang napasa inyong lahat at napasa inyong mga pangulo. Kaya't kayo gagawa ng mga larawan ng inyong mga bukol at mga larawan ng inyong mga daga na sumira ng lupain at inyong bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Baka sakaling kanyang gaanan ang kanyang kamay sa inyo at sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso na gaya ng mga taga-Ehipsyo at ni Paraon na pinapagmatigas ang kanilang puso nang siya'y makagawa ng kahanga-hanga sa kanila? Di ba nila pinayaon ang bayan at sila yumaon? Ngayon kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo at 2 bagong bakang gatasan at hindi napatungan ng pamatok at ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iuwi ninyo ang kanilang mga guya. At kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo at isilid ninyo sa isang kahang nasa tabi niyaon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya na pinakahandog dahil sa pagkakasala at inyong ipadala upang yumaon. At tingnan ninyo kung umaon sa daan ng kanyang sariling hangganan sa Beth-Semes. Ginawa nga niya sa atin ang malaking kasamaang ito, ngunit kung hindi malalaman nga natin na hindi kanyang kamay ang nanakit sa atin, isang pagkakataong nangyari sa atin. At ginawang gayon ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at mga kinabit sa karo at kinulong ang kanilang mga guya sa bahay. At kanilang inalagay ang kaban ng Panginoon sa karo at ang kaha na may mga dagang ginto at mga larawan ng kanilang mga bukol. At itinuwid ng mga baka ang daan sa Beth-Semes. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang yumayaon at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga pangulo ng mga Pilisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Semes. At silang mga Beth-Semita ay umaani ang kanilang trigo sa libis at kanilang tiningin ang kanilang mga mata at nakita ang kaban at nangagalak sa pagkakita niyaon. At ang karo ay pumasok sa bukid ni Josue na Beth-Semita at mayroon sa kinaroonan ng isang malaking bato. At kanilang biniyak ang kahoy ng karo at dinahandog sa Panginoon ang mga baka na pinakahandog na susunugin. At binaba ng mga Levita ang kaban ng Panginoon at ang kahana kasama niya na may silid na mga hiyas na ginto at mga pinatong sa malaking bato at ang mga lalaki sa Beth-Semes ay naghandog ng mga handog na susunugin at naghain ng mga hain ng araw ding yaon sa Panginoon. At nang makita ng 5 pangulo ng mga Pilisteo, bumalik sa Ekron ng araw ding yaon. At ito ang mga bukol na ginto na binalik ng mga Pilisteo sa Panginoon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Sa Asdod ay isa, sa Gaza ay isa, sa Askalon ay isa, sa Gat ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Pilisteo na naukol sa 5 pangulo ng mga bayan na nakukutaan
At gayon din ng mga nayon sa parang sa makatwid bagay hanggang sa malaking bato ng kanilang pinagbabaan ng kaban ng Panginoon. Na ang batong yaon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Josue na Betsemita. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa Betsemes sapagkat kanilang tiningnan ang loob ng kaban ng Panginoon. Sa makatwid bagay, pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 tao. At ang bayan ay nanaghoy sapagkat sinaktan ng Panginoon ang bayan na hindi kawasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Betsemes ay nagsabi, sino ang makakatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa atin? At sila'y nagsugo ng masugo sa mga tumatahan sa Kiriath Jearim na nagsasabi, ibinalik ng mga Pilisteo ang kaban ng Panginoon. Kayo'y magsilusong at iahon ninyo sa inyo. At ang mga lalaki sa Kiriath Jearim ay nagsiparoon at inihahon ng kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Aminadab sa Burol at pinagpagbanal si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. At nangyari mula ng araw na itahan ng kaban sa Kiriath Jearim na ang panahon ay nagtatagal sapagkat naging 20 taon at ang buong sambayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. At nagsalita si Samuel sa buong sambayan ng Israel na nagsasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buong ninyong puso ay inyong alisin sa inyo ang mga Diyos na iba at ang mga Astarot at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. At sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng Pilisteo. Nang magkagayo, inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot at sa Panginoon lamang naglingkod. At sinabi ni Samuel, pisanin ninyo ang buong Israel sa Misma at idadalangin ko kayo sa Panginoon. At sila'y nagtitipon sa Mispa at nagsiigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nangagsabi, kami ay nangagkasala laban sa Panginoon at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. At nang mabalita ng mga Pilisteo na mga anak ni Israel nagtitipon sa Mispa, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Pilisteo. At nang mabalitaan ng mga anak ni Israel ay nangatakot sa mga Pilisteo. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuin at inihandog ng pinakabuong handog na susunugin sa Panginoon. At dumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin ay lumapit ang mga Pilisteo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Pilisteo at nilito sila at sila ay nangabuwal sa harap ng Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa Mispa at hinabol ang mga Pilisteo at sinaktan sila hanggang sa nagsidating sila sa Bethkar. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. At tinawag ang pangalan niya na Ebenezer, na sinasabi, hanggang dito itinulungan tayo ng Panginoon. Sa gayoy, nagsisuko ang mga Pilisteo at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel. At ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan ay sinakop ng mga Pilisteo sa Israel ay nasauli sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gad at ang mga hangganan niya ay pinapaginlaya ng Israel sa kamay ng mga Pilisteo. At nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. At inatulan ni Samuel ang Israel lahat ng mga araw na kanyang buhay. At siya ay naparoon na lumigit taon-taon sa Bethel at sa Gilgal at sa Mispa at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong iyon. At ang kanyang balik ay sa Rama sapagkat nandoon ang kanyang bahay at do'y hinatulan niya ang Israel. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon.